Magandang araw po sa ating lahat. Kung saan man po tayo naroroon, keep safe everyone. Itong gagawin natin ngayon isang reaction videos regarding to sa isang vlogger na nanawagan sa resignation sa isang DSWD secretary. Kay Erwin Tulfo. Meron siyang dahilan kung bakit naging ganun sa loobin niya. Despite si PBBM ang nag-appoint kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, pero medyo may nagkamali man tayo, minsan may desisyon tayong padulas-dulas. Ikilala natin yan sila mga hindi yan basta-basta, mga Tulfo, hindi yan basta-basta, talagang kilala yan. Sila din yung dating bumangga kay General Bautista, yung dating inappoint ni Digong na halos parang nagkakagulo. So ito ang isang reaksyon ng isang vlogger. Pakinggan natin. Hindi nyo naman masabi na sarili kong saloobin to. Sa isang vlogger which is nakakuha rin ang atensyon ko kung bakit pinaparesign niya si Erwin Tulfo. Pakinggan natin siya. Ambad po sa akin itong napakasamang balita na umamin po si Erwin Tulfo na nagpa-appointment, tinanggap niya yung appointment at sila po ay nag-usap nito ni Leni, ni Doktora Attorney Leni Robredo. Kaya po dahil po diyan, isa lang po topic natin, nananawagan po kami siguro nasa likod ko po yung 31 million. Siguro merong mga 1 million na supporter to si Erwin na sa kanya lang, nananawagan po kami na kung hindi mo po kaya yung DSWD secretary, pagiging secretary ng DSWD, na hindi ka tutulong, hindi ka hingi ng tulong sa mga NGO, lalong-lalo na po sa isang tao na hanggang sa kasalukuyan ay nagbibintang na siya ay nadaya, hindi nagko-concede at hindi man lang humihingi ng patawad sa kanyang akusasyon sa ating mahal na Pangulo, mag-resign ka na, Secretary Erwin Tulfo, Nagsasabi po yung mga vlogger, particular si TP tsaka to Mark Lopez, si Mark Lopez. Sila po yung nagtatanggol sa inyo, Secretary Tulfo, Di ba? Pinagtatanggol ka. Hindi po para sila mag-fake news. Actually, pinagtatanggol si Erwin Tulfo. Ayaw kanilang mapasama. At kay Leni nga nagalit, yung mga supporter ni BBM. Ayaw kanilang mapasama. Erwin Tulfo, Secretary Erwin Tulfo. Ayaw kanilang mapasama sa mga supporter ni BBM at ni Sara Duterte. Actually, pinagalitan ka na ni Sara Duterte. Dahil yung pagiging matabil ng bibig mo, hindi mo sinasadya na nasabihan mo yung mga teacher na wala kang tiwala sa mga teacher, sinabihan ka na. So ayan, narinig niyo. May dahilan rin siya. May pinaghugutan rin siya kung bakit siya nakapagsabi ng ganon. But anyway, hindi naman pwede yung vlogger o yung ibang tao ang magdesisyon kung gusto mag-resign ng isang tao. Kay secretary din yan. Malay mo, nagkamali lang, nadulas lang. Kung yung dahilan lang naman niya, para nag-offer sa kanya ng tulong yung Angat Foundation ni dating Vice President Leni Robredo, na alam naman natin yun yung katunggali ni PBBM sa nagdaang eleksyon, pati yung nagdaan pa, yung pagka-Vice President na natalo nga si Bongbong. So sana, pero yung pagkakamali na yan, yung dati pa, dyan rin kay Secretary Erwin Tulfo, ipinagtanggol din yan ni TP, narinig nyo rin yan idol ko rin yan yung vlogger na yan. Ngayon lang ako nag-umpisa magiging reaction video ng ganito na pagbablog, kaya kumukuha ko ng ideya dyan kay Boss Badong, yan vlogger na nagsasalita.
So, pinagtanggol na siya dati ni TP at saka ni Mark Lopez para hindi magalit yung mga supporter ni President Bongbong Marcos para mabaling doon kay Lini. Iyon naman talaga. Pero sa ngayon, sa nangyari ngayon, parang sunog sila yung nagtanggol sa kanya, sila si TP. Kilala naman natin yan si TP, Thinking Pinoy, sila Mark Lopez. Na hindi rin yan basta-basta. So lumabas ang katotohanan doon nga rin sa interview ni Katunying. Doon narinig ni yung vlogger na si Boss Badong na yung kung anong sinasabi mismo ni Erwin Tulfo. So, hindi to haka-haka o anuman o galing sa ibang tao. Mismo galing sa bibig ng DSWD Secretary. So, ang nagiging rason niya para tumulong yung grupo ni dating Vice President Leni Robredo sa mga liblib na lugar para makakuha lang ng impormasyon. Paano naging ganon? Di ba DSWD whole country ang sakop niyan? Siya yung pinaka-head secretary. So kahit doon sa mga liblib na lugar na yon, may hawak pa rin siya. Kung gusto lang niya ng informasyon o tulong sa LGU, mayroon pa rin makakatulong sa kanya. Kailang Sir DSWD Secretary, boss, medyo kung ano man ang rason mo, ikaw pa rin ang masigit na kakaalam. Kailang tandaan din natin yung dami ng bumuto kay President Bongbong Marcos. Pagkakaalam ko, 31 million. Alam ko rin, may supporter ka, pero hindi mo siguro makayang tapatan din yun kung anong dami ng supporter ni PBBM yung bumuto ngayong nagdaang eleksyon. So kung gusto mo nating magserbisyo, minsan nagkakamali, maitutuwi din yan, may ayos. Kung gusto mo rin siguro ng tulong, bakit pa kay Leni Robredo na uhaw yan sa kapangyarihan na magiging presidente na talagang kahit gustong gagawin yan, banggain yan si PBBM. Natatandaan nyo pa, mga ka-reaction, nung campaign period, sinasabi ni Leni na may lumabas na yung 6 video ng anak niya. Yun pala, sila lang pala may pakana nun para siraan lang si PBBM. Ang dami nilang ginawa para masiraan si PBBM, pero maraming tao nang hindi naniniwala kay I'm not against you, that former Vice President Leni Robredo. Normal naman kung may kakayahan ka na tumakbo sa pero narinig rin namin sa dating presidente kay Tatay Digong na yung kakayahan mo nga, baka gamitin ka lang, lalong bumagsak pa yung Pilipinas, isa halip na nakakaangat na mula nung si dating presidente Rodrigo Roa Duterte ang naupo. Baka bumalik na naman sa pababa. Kung po pwede, ibigay na natin sa iba na medyo may kakayahan na, tapos talagang proven, wag yung manira ng ganyan. Hindi ko natatandaan na kahit anong basis na si PBBM may lumabas sa bibig niya na nang re-race back o naninira ng mga katunggali niya. Wala siyang ganun. Kahit ano sinasabi nyo, yung kayong mga katunggali dati ni PBBM, kung anong mga ansama na sinasabi nyo sa kanya, pero siya wala lang. Pero tingnan mo, dami pa rin taong naniniwala sa kanya. 31 million. Para bang may malaking mali sa 1986 EDSA Revolution. Tama na yung panglilin lang nyo. Imawa naman tayo sa mga kababayan natin. Huwag naman puro ganun lang. Gusto nyo bang lumagapak ng todo yung mga kababayan natin sa Pilipinas? Kayo yung mga mayayaman, ilalong yayaman. Huwag naman sanang ganun. Sa kapakanan din, sana ng karamihan. Sir DSW Secretary Erwin Tulfo, Sir, alam ko sir, magaling po kayo. Gampanan nyo na lang po. Alam kong kaya nyo yan. Pero kung hindi man, kapag nung sinabi ni Boss Buds na na vlogger, ikaw din mismo may sinabi na within 9 months, kung hindi mo makaya, bababa ka sa pwesto, paano pag hindi nga aabot ng 9 months, makikitaan ka ng ganyan, nasusupalpal ka, pati kay Vice President Sara Duterte, may sinasabi kang hindi maganda sa mga teacher, basta na nagbitaw ka na nagbitaw.
nasanay ka na sa dating pagiging mga commentator nyo na kung ano lang sinasabi nyo, ma-influensya pa naman kayo, sir. O, kawawa naman yung mga teacher na pinagsabihan nyo na wala kayong tiwala sa ganon. Sana, medyo konting ano lang naman, sir. O, hinahangaan ko kayo, boss, masusoldo niyan. Mahanapan nyo rin yan ng paraan kung gusto magserbisyo sa mga ano natin, constituent natin o sa mga kababayan natin. So, for now, thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.